Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Maka Duterte, sibak sa pwesto, at Escudero biglang bawi matapos ang matinding pagtatago ng isang puganteng alipores ni Duterte. Abay muling bumanat sa Pangulo. Sagutin mo ngayon ang mga pagkakautang mo sa sambayan ng Pilipino dahil sa administrasyon mo. Matindi ang pagkagutom na dinanas sa mga Pilipino, at ngayon po ang Pilipino ay nakaharap sa patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Dahil masakit na ang sikmura ng mga Pilipino, hindi tatagal. Goodbye, Junior, dahil sa iyong mga pagkakabigo na mag-deliver sa iyong pangako na mas mabuting buhay sa bawat Pilipino. Hindi naman ito pinalagpas ni attorney ang mga ganitong paninira ni Roque. Kaya naman lalong umusok ang mga alipores ni Duterte dahil sa matinding sagot ni attorney. Mahirap ibenta ang bulok o masamang produkto. Mahirap po talagang ibenta kapag ang ibinebenta mo kailangan mo pang linisin ang mga sinasabi. Mahirap ibenta ang mga tao na ang lagi nababanggit ay joke lamang yan. Hindi po kami salesman dito. Kami po ay messenger. Ang salesman po kasi kailangan na maganda ang bokadura mo. Kailangan na ibenta kahit na minsan ay hindi totoo yung mga sinasabi mo para lang mabenta ang isang tao o isang produkto. Sa amin po, messenger kami, hindi po kami nagbebenta ng Pangulo o ng gobyerno. Samantala, matapos ang matinding panawagan na sibakin na sa pwesto itong si Escudero dahil sa pinapatagal palalo ang impeachment, abay biglang kambyo. Kaya naman sagot ni attorney. Ngayon sabi ni Senator Coco Pimentel, dapat mag-create na ng committee, special committee, na ang task ay i-revise ang rules para maaprubahan na ng plenaryo. Ngayon, mukhang sumunod naman si J.C. Escudero, magbubuo na ng special committee para sa revision ng rules ng impeachment. O at least, sumunod naman. Ako sa tingin ko, hindi naman inaamin ni Chis, may pagkayabang din kasi. Pero mukhang sumusunod naman sa mga sa mga suggestions. Piyesa-piyesa nga lang. Kasi mukhang kailangan talaga dito sa mga senador na bantayan eh. Halimbawa, kapag nag-motion yung mga prosecutors, buksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte, ayaw pa buksan ng mga senador, mukhang mauulit ang kasaysayan. Pero kumakambyo na si Chis Escudero, mukhang kumakambyo na kasi dati wala halos ginagawa. Pero ngayon, yung suggestion ni Coco Pimentel na magbuo na ng special committee ng Senado para mag-draft na ng revised na rules para sa impeachment, yun, ginawa na ni Chis Escudero. Mukhang may nabuo ng special na committee para doon. O di okay, at least ginagawa niya na. Sana tuloy-tuloy na. O ang message ni Alan Lumbero sa wag nang ibuto yan si Quezon sa 2028. O sabi ko sa iyo, Chis, sabi ko sa iyo, kung hindi mo aayusin yang, pag hindi mo ginawa yung trabaho mo, yan, masisira na ang political career mo. Samantala, binagyo naman ng batikos itong si Escudero na para bang senyalis na Maka Duterte ito matapos sabihin na dahan-dahan lang si attorney sa mga banat niya baka mapahiya ang Pangulo. But I don't think she is the spokesperson of the president. If I remember correctly, the president said he will not have a spokesperson. Kaya ang title pa rin niya ay press officer. Dahil nga sa pagkakaalam ko ay nananatiling walang tagapagsalita ang Pangulo. Siguro dapat maisip din at maalala ng ating mga opisyal sa PCOO. Nakakalungkot lang dahil nakatayo sila sa likod ng rostrum na may Malacanang. So mapagbibintangan palagi na ito'y galing kaisipan at opinion mismo ng Pangulo. Bagaman hanggang sa ngayon ang alam ko at pagkakaunawa ko, wala pa ring spokesperson ng Pangulo at ayaw niya magkaroon ng spokesperson. Kaya naman sagot ni attorney sa mga gusto siyang babagsakin at mga napipikon na peking kaalyado ng Pangulo. May mga politiko, napaka-vindictive. Kaya nga tayo, ayaw natin ng fake news. Pero yung constructive criticism, punahin mo, sabihin mo yung sentimiento mo, welcome yan sa Pangulo, di ba? At yan ang gusto rin ng Pangulo makarating sa kanya kung ano sentimiento ng taumbayan. Isa vindictive. Di tulad nung iba, pwedeng magpasara ng stasyon. Yung mga namumuno dyan, kinakailangan din ng kritisismo. Hindi naman pwede lagi kang sip-sip sa namumuno to the point na hindi niya na alam kung ano ang tama o ano na yung sinasabi ng taumbayan, kung negatibo ba o positibo. Telling the leader, ano ang mali, ano ang kulang, ano ang dapat gampanan, at ano naman ang mabuti sa kanya. So pag hindi natin kinriticize ang Pangulo, again, constructive criticism, paano nyo malalaman ang sigaw ng bayan? So, ginagamit nila ito, lahat na lang ng pwede nilang ibuta sa akin na gamitin. Sabi ko, okay lang. Hindi naman makitid, di ba, ang pananaw ng Pangulo. So, yun lang, di ba, mga kaklir? Kaya sabi ko, oy,
Dami talaga ngayon. Hindi ko alam bakit saan nila kinukuha ang inis nila sa akin. Ngingitian ko lang sila. Ngingitian lang natin sila kasi mahirap ma-stress. So, nagkabistuhan na may naninira. And in fact, parang ito pa nga yung dahilan kung bakit umalis yung dating sekretary. Sabi, an ambitious senior government official has reportedly lost her job amid a major transition within her agency as a consequence of her own political maneuvering. Gusto kasi niya maging boss eh. Ako, nagulat ako dito. Si Cesar Chavez quits as PCO acting chief. I have fallen short of what was expected of me. Wait lang. Parang may something dito. Parang si beleaguered boss ba ay si Cesar Chavez? Kasi ang ni-record ay ang sinabi ni PO tungkol kay Bibi. Yun ang sinabi. So, bawa ako si PO, may sinasabi ako. So, talagang si Bibi, hindi ko maano eh. Minsan, kulang sa kulang sa ganito, kulang sa ganyan, kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Ni-record ni AS. Yung sinasabi ko, ni-record. Sinend na yung kay Bibi. Kaya ba nagalit si Bibi? Si Bibi, malamang, mga kotsero, isi-send kay PO. Di ba? Kay powerful official. Di ba? Sabihin, boss, ano to sinasabi mo tungkol sa akin? Ganyan, ganyan. Itong si powerful officer. Powerful official pala. Baka ang pinagsabihan lang niya nun, itong si AS. Oo, si aspiring senior official. Oo. O dito ko niya agad, tanggal ka. Wala na akong tiwala sa'yo. Kaya siguro, kasi dahil siguro narinig ni Cesar Chavez, yung kritisismo tungkol sa kanya, na sinabi ni powerful official, nasabi niya, I have fallen short of what was expected of me. Hindi ko nagawa yung gustong nilang trabaho ko. So, malamang si beleaguered boss, si BB, ay si Cesar Chavez. Si PO, obviously, it's either PBBM or si ES Bersamin. Either of the two. It's either BBM or ES Bersamin. Ang tanong na lang, mga kojer, sino si AS? May idea ako kung sino si AS. Nakaka-disappoint. Alam nyo, I'll go back to my point. Hindi lang siya, dahil sa ambisyon niya, hindi lang siya nagsinungaling sa kanyang boss. Nagsinungaling din siya sa taong bayan. Bakit? Hindi siya tumutok sa trabaho niya. Ang trabaho niya, mga kotsero, mga kotsero, sabihin sa taong bayan ang mga tunay na ganap, tunay na impormasyon, at mga nagagawa ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipinas. Hindi niya ginawa yung trabaho niya. Ang ginawa niya, pumuposisyon siya. 3 taon, nandiyan siya nakaupo, wala siyang accomplishment. Ang ginagawa niya, pumuposisyon siya. O, kailangan maging ganito, o kailangan maging ganyan ako, kailangan ganito, ganyan. Game of Thrones, ang lola mo. So, ano ngayon na nangyari? Dahil sa kaka-Game of Thrones ni Ate Girl, kasi yun naman, sinabi naman dito, her siya. Kaka-Game of Thrones ni Ate Girl, siya ngayon napugutan ng ulo. Ano nangyari? Kaka-Game of Thrones niya, ang daming fake news na kumalat. Kaka-Game of Thrones niya, ang daming, tawag dito, batikos laban sa Pangulo na kapit na. Mahirap ng ano yan. Mahirap ng tanggalin yan. Lalo yung issue sa drugs. Dapat noon pa talaga yan. Dapat noon pa yan. Pero sige, hayaan na natin. Meron in-interview recently sa ANC, ang sabi, mas maganda pa rin yung ginawa ni Digong sa pag-address ng problema sa bigas kaysa kay PBBM. Inisip ko, paano naging mas mabuti? Nag-rice tarification law. Yun ang sanhi, yung rice tarification law ngayon, ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Hindi naman hinuli ni Digong yung rice cartel. Ang ginawa niya, pinabayaan lang niya yung rice cartel. Nag-rice tarification siya. Binigyan lang niya ng pagkakataon ng rice cartel na mag-import ng mas maraming bigas at ibenta na mas mahal sa taong bayan. See how stupid that is? May mga kasinungalingan na kumakapit na sa taong bayan dahil sa inaction ng PCO for 3 years. 3 taon lang yan, 3 taon lang yan. It's an incomplete story. Pero andyan na siya. Wala na tayong magagawa. It is what it is. Hindi na tinraidor ang kanyang boss. Tinraidor din niya ang sambayan ng Pilipino. Kaya nandito tayo ngayon, naniniwala yung karamihan sa atin sa fake news. Kaya namamayagpag ang mga taong katulad ni Rodrigo Duterte. Kaya yung mga trolls na binabayaran ni Rodrigo Duterte, busog na busog, nandyan, namamayagpag. Dahil sa ambisyon nitong isang tao lang sa PCO. Buti na lang talaga, napalitan na sila. Buti tinanggal na sila. Buti nagbago ang isip ni Presidente. Buti nahuli. Kasi kung hindi, Diyos ko. Ulitin ko lang mga kotsero,
May kapangyarihan po kasi kapag ikaw ay nagbibigay ng impormasyon. At kapag yung kapangyarihan mo, hindi mo ginagamit ang tama, nakakasira ka ng buhay. Ganyan ho ang nangyari dito sa sitwasyon na to. Hindi lang ho niya sinira yung kanyang sariling buhay, hindi lang niya sinira yung kanyang boss, sinira niya ang sistema ng sambayan ng Pilipino. Ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Buti na lang natanggal na siya. So, kasi kung hindi, magtitiis pa tayo ng 6 na taon na may ganyan. Kakayanin pa ba natin? Hindi nakakayanin ng administrasyon na may patuloy na ganyan, patuloy na paninira. Diyan nagkulang ngayon yung PCO eh. Diyan nagkulang yung PCO ngayon. Nagkulang siya sa pagbibigay ng ideya sa taong bayan. Kung ano ang tamang paniwalaan dapat pinapaniwalaan.